Ang online girlfriend ko ay nag-intern sa isang milk tea shop. Lihim akong tumawid ng 3 probinsya para suyurin siya. Pagdating ko sa counter, hindi man lang siya tumingala. Mag-scan ng code para umorder, salamat. Ako gusto ko ng bago. Nasa screen. Ikaw na ang tumingin. Makalipas ang ilang sandali, nag-vibrate ang cellphone ko. Pasensya, kanina may customer na sobrang kamukha ng boses mo, napahinto ako saglit. Pero hindi ako masyadong tumingin, nag-ipon ako ng pera para makabili ng tiket para makita ka. Napatawa ako sa inis, kumuha ng selfie na hawak ang resibo at ipinadala sa kanya. Nakatipid na sa pamasahe sa eroplano. Gawin mo muna ang milk tea ako. Pagkalipas ng 3 segundo ng mensahe, may narinig na kakaibang sigaw mula sa likod ng counter, parang tao at noo. Bigla siyang tumingala, nanginginig ang mga mata, halos mahulog ang shaker na hawak niya. Nagkatinginan kami sa gitna ng cash register. Umuboy ang name tag sa dibdib niya, may sulat na 6 na salita. Serbisyo ng Mayniti Standard Ice at may parenthesis na self-proclaimed. Sir, hirap niyang sabi at itinulak pabalik ang resibo. Mali ang order na ito. Gagawa kami ng bago, boyfriend na lang para sayo. Hindi na kailangan. Itinulak ko pabalik ang resibo. Okay na ang kasalukuyan. Bigla siyang umatras sa loob ng operasyon. Isinara ang pinto, pinatay ang ilaw. Pagkalipas ng 3 segundo, may kalahating mata na lumabas sa siwang ng pinto. Nananaginip ako sa kanya. Akma ito sa kanyang ugali sa loob ng 1-0 buwan ng online relationship. Nagpadala ako ng litrato ng mukha ko. Ang selfie na ipinadala niya sa akin, 10 mata ang sabay-sabay na tumitingin sa siwang ng pinto. Bumaba ang boses, pare, ikaw ba si Hao na tumatakbo sa bundok? Nagulat ako nang biglang banggitin ng kakaibang manager ang palayaw online. Paano ninyo po alam? Ang wallpaper ng cellphone niya ay screenshot ng inyong usapan. Kabisado na ng buong tindahan. Ngumiti ng tapat ang manager. Ako si Hi. Kanina lang, nasa loob siya, nahihiya na. Kung kumatok ka pa ng 2 beses, lalo siyang mahihiyang mamatay. Kumatok ako sa pinto. Kaibigan, hindi mo na kailangan mag-ipon ng pamasahe sa eroplano. Boses na mahina mula sa siwang ng pinto. Sino ang may gusto makita ka? Hindi ko naman sinabi na ikaw ang online boyfriend ko. Ang boyfriend ko ay nagtatrabaho sa logistics. Sahod ay 8,000, tapat na tao. Ako nga ang nasa logistics. Mas gwapo siya kaysa sayo. Ako ang nagpadala ng litrato. Tumahimik ang siwang ng pinto sa loob ng 5 segundo. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at lumabas, inayos ang apron, nagkunwaring walang nangyari. Mahal na customer, ang iyong mango pomelo sago, gagawin ko at tatawagin kita. Magsasara ng 9 ng gabi. Inimbitahan niya ako ng milk tea, gamit ang discount ng empleyado. Nakatitig siya sa screen ng cash register, mas masakit pa sa pagputol ng laman. Ito ay sa akin na. 7.5, tiningnan ko ang numerong iyon, sumakit ang puso ko. 1-0 buwang online relationship, tuwing magpapadala ako ng pera para sa milk tea, 9.9 lang ang tinatanggap niya. Kung sobra, ibinabalik niya sa akin. Akala ko magalang lang siya. Ngayon ko lang nalaman. Talagang nag-ipon siya ng pera para sa tiket ng eroplano, 1 tasa ng milk tea sa isang pagkakataon. Sa susunod na buwan pagdating ng sahod, kinagat niya ang straw, nagniningning ang mga mata. Pupunta ako sayo. Tiningnan ko na ang tiket, pinakamura sa Martes. Nakaupo siya sa tapat ko. Kailangan niyang itaas ang ulo para makausap ako. Ako ay 1.85 metro, siya ay tila 1.6 metro lang. Kahit nakaupo, may agwat. Ang ilaw ng poste mula sa labas ng salamin na pinto ay pumapasok, nagpapaliwanag sa kanyang labi na may kaunting gatas. Tinitigan ko ang gatas na yon, mga 3 segundo o baka 5 segundo. Hindi ko binilang, hindi sigurado. Ano ang tinitingnan mo? Nag-alerto siya. Wala. Simula pa lang ako. Mabilis akong umiwas, napakabilis, kahina-hina lang mabilis. Nagdesisyon ako. Hindi ako alis. Logistics company ba? Kahit saan pwedeng tumakbo. Sabi ko, nakakapagod mag-ipon ng pamasahe sa eroplano. Mananatili ako dito, sasamahan kita kumita ng pera. Ang straw sa kanyang kamay. Bigla na lang niya itong dinurog ng may tunog na, inalog. Nang gabing iyon, tumawag ako sa bahay, nagsinungaling na ang proyekto ay 1 buwan na on-site. Ang tatay ko sa kabilang linya ay mahaba-habang ang on-site ay mabuti. Ayusin mo ang usapan, kapag natapos na, tataasan ko ang allowance mo. Noon, saya lang ang iniisip ko. Hindi ko talaga naintindihan ang pangungusap na yon, kung saan ito mali. Si Chenzi ang tatay ko. Ang assistant na ipinadala para sumama sa proyekto, at din ang aking kasama mula pagkabata, si Sunyu. Sana'y nasa hotel siya, pero bigla kong napagpasyahan na manatili sa milk tea shop at magtrabaho. 4 na salita lang ang naisip ko para sa kanya. Huwag mo akong pakialaman, may relasyon kami, 6 na tuldok ang isinagot niya. Kinabukasan, pumunta ako sa shop para mag-apply bilang part-time. Si Hikyang ang nag-interview, halos hindi niya ako tiningnan sa buong proseso.
Patuloy ang tingin niya sa loob ng operasyon, may isang tao roon na umubo, agad na nagdesisyon si Hikyang. Tanggap, bukas magtrabaho, sobrang naantig ako. Binigyan ako ng girlfriend ko ng backdoor. Anong klaseng tunay na pagmamahal ito, pinapasok niya ako sa trabaho. Binigyan ako ng na may nakasulat na temporary worker 008, bakit 008 pa? Dahil ang 001 hanggang 007 ay mga nalagas na, walang pakialam niyang sinabi, sabay inayos ang ko na nakaibang anggulo. At tumayo siya ng nakatipto para ayusin, kahit nakatipto ay umabot lang sa dibdib ko, hirap na hirap siya. Nalagas, alam ng mga nasa trabahong ito yon, tinapik niya ang balikat ko. Nakatago ang tagumpay, hanggang kailan ka mabubuhay, depende sa kapalaran. Akala ko biro lang ito, ganito ba kataas ang turnover rate ng empleyado sa shop na ito? Patunay. Hindi ang turnover rate ang nakakatakot, kundi ang trainer, ganito ang estilo niya sa pagsasanay ng baguhan. Nagluto ako ng milk tea na nasunog, pumutok siya sa baywang, umikot sa paligid ng kaldero, masakit sa puso. Alam mo ba kung magkano ang nasunog mo? 4.7. At isang konklusyon, okay, ibuhos mo sa sarili mo. Ibig sabihin may konsensya ka na, noong 001 ay ibinuhos sa customer, pinakamatindi ang sealing machine. Tumayo siya sa likod ko, hinawakan ang kamay ko para turuan kung paano ialin, lahat ng empleyado ay nakatingin. Si Hikyang ang nanguna sa pag-uyam, walang pagbabago sa mukha niya, pero ang tainga ko ay unang namula. Mag-focus, tinapik niya ang likod ng kamay ko, hindi ko kayang mag-focus kahit konti. Lumapit siya sa likod ko, ang hininga niya ay dumampi sa likod ng leg ko, 3 beses kong nasil ang parehong tasa. 3 sira ang nagawa, hindi ito matuturuan, bumuntong hininga siya. Kung ang siling mo ay kasing bilis ng pamumula ng mukha mo, matagal ka ng graduate, 3 araw ng trabaho. Nagsimula akong mapansin ang hindi tama, unang bagay, wala ang pangalan niya sa schedule ng empleyado. Tinanong ko siya, sabi niya hindi kasama ang intern sa listahan, external personnel. Naiintindihan, pangalawang bagay, pagsubok ng bagong produkto. Nakatikim siya, nagkunot noo, babaan ng 2 grado ang tamis. Bukas palitan, akala ko nagmamatigas lang siya, kinabukasan nakita ko ang official public account ng brand. Lahat ng 40 tindahan, talagang binago ang recipe, nagkataon lang siguro. Inaliw ko ang sarili ko, baka naman naramdaman din ng headquarters na masyadong matamis, pangatlong bagay ay. Si Hikyang ay tinatawag siyang Lily, nauutal, bago magsalita ay tumitigil. Parang biglang nagbabago ng sasabihin, minsan hindi napigilan, nagsalita ng kalahating ibang salita. Lili, ang unang pantig, parang simula ng salitang general. Nag-alala ako, pero naisip ko, si Hikyang ay isang 40 anyos na manager. Normal lang na nauutal, nang maglaon nalaman ko, si Liruyan bawat buwan. Pumipili ng random na tindahan para mag-inspeksyon, ilang tao ang nakakaalam, karamihan sa empleyado ay alam lang. Siya ay intern na galing sa headquarters, si Hikyang ay malinaw na ang napilitang sumunod. Huwebes, inventory, nag-overtime ako para tumulong sa pagbilang, sa log ng delivery. May nakita akong electronic signature, Liruyan. Biyernes ng hapon, biglang inspeksyon ng regional supervisor, lahat ay naghanda. Nagpunas ng lamesa, nag-restock ng supply, isang tao lang ang nakaupo. Nakaupo sa sulok, umiinom ng milk tea, sobrang relax, pumasok ang supervisor. Tumingin sa buong paligid, umabot sa sulok, namutla ang mukha. Biglang yumuko ng 70 degrees, sumenyas ang tao sa sulok, bumalik ang baywang ng supervisor. Bumalik sa normal, ang 70 degree bow ay naging pagtali ng sapatos. Tumayo siya, itinuro ang ilong ng supervisor, kumakain ng street food sa labas ng tindahan. Nagkunwari akong walang pakialam, sabi ko nakita ko ang isang post na ang boss ng brand na ito ay sobrang kuripot. Kumakaltas sa sahod ng empleyado. Hindi nagbabayad ng 6 na piso kada kilo, nasaktan siya at tumayo. Hindi na kumain ng fishball kasi nungalingan, binigyan ng boss namin noong nakaraang taon. Lahat ng empleyado ay 15% na dagdag sa sahod, 6 na piso kada kilo ng pork knuckles, unang premyo sa raffle. 100,000 piso na pondo para sa pagsasaayos, kahit na makita ng mata ay ibabawas sa akin. Ikaw na isang intern, bakit ang alam mo sa bagong sistema ng TSA? Na-stock ito. Nakastock ng 3 segundo, tapos umupo ng hindi natural, pinulot ang fishball. Sabi ni manager sabi ni Hikyang na nagsasara ng pinto 20 metro ang layo, hindi lumingon at sumigaw. Hindi ko sinabi, pumikit siya, at sa himpapawid ay gumawa ng senyas kay Hikyang. Gumawa ng senyas na tumahimik ka, lalong naging malinaw ang hinala ko. Walang pangalan sa schedule. Siya ang nag-aaproba ng mga stock, yumuyu ko ang supervisor, alam na alam ang sistema ng TSA. Baka siya ay anak ng boss. Yung tipo na pinapunta sa baba para mag-training.
Kaya pala itinago sa akin. Drama ng mayayaman hindi maiiwasan. Lalo akong naawa, tahimik kong inilagay ang huling sausage sa kanya. Nagtataka siyang tumingin sa akin. Bakit bigla kang naging mabait sa akin ngayon? Naiintindihan kita, malalim kong sabi. Linggo ng gabi, nakatanggap siya ng text, kitang-kita ang pagbabago ng mukha. Bukas, mag-leave ako ng isang araw, sabi niya sa akin. Temporary worker 008 humihingi ng leave sa manager. Ang patakaran ng tindahan na ito, ganito kasimple. May personal na bagay, nang itago niya ang phone, nag-reflect ang screen sa salamin ng pinto. Nakita ko ang ilang keyword, pagbili, negosasyon. At dalawang salita, trabaho, totoo. Bahay ko, sa parehong gabi, sunod-sunod na tawag ng tatay ko. Bukas na negosasyon, may sakit si Uncle Wang, ikaw ang pumalit. Nakaduty ako doon. Ang duty mo ay doon, ang headquarters ng kabilang kumpanya ay nasa lungsod mo. Ang lakas ng boses ng tatay ko, narinig ni Shen Zi sa tabi. Bukas 10 am, headquarters ng Yanyu Tea Room. Talakayin ang pagbili. Kung hindi ka makapunta, putulin ko ang card mo. Pati ang company card mo bilang temporary worker, putulin din teka. Paano niya alam na nagtatrabaho ako bilang temporary worker? At saka, Yanyu Tea Room, hindi ba ito ang brand na pinagtatrabahuhan ko ngayon? Hawak ko ang phone, medyo nanlamig ang likod ko, pero saglit lang. Sige, ang liit ng mundo. Pagkatapos ng negosasyon sa pagbili, tatakbo ako pabalik sa milk tea shop. Tiyak na hindi malalaman ng girlfriend ko, dahil bukas ay naka-leave din siya. Ang galing. Kinabukasan, 10 am, suot ko ang suit na inihatid ni Shen Zi mula sa hotel, pumasok sa top floor meeting room ng Yanyu Tea Room. Umupo, binuksan ang file, naghintay sa founder ng kabilang side. Bumukas ang pinto, tunog ng high heels papalapit. Pumasok ang isang babae na naka-white suit. Nakabunot ang buhok, formal na makeup, aura na tinatayang 2.8 metro. Pagkakita niya sa akin, biglang nawala ang aura, swoosh. Mula 2.8 metro naging 1.63 metro. Sa bilis na lampas sa ergonomya, kinuha niya ang bote ng mineral water sa mesa. Tinakpan ang mukha. 550 na bote ng tubig para takpan ang isang mukha. Walang epekto. Ang assistant niya, isang babaeng nakagintong salamin. Walang ekspresyon, pinindot ang ulo niya pabalik sa upuan, tapos binuksan ang file. Artipisyal na ngiti. Magandang araw sa inyong lahat, ako si Bai Ningbing, assistant ni General Manager Liu. Ito ang founder ng Yanyu Tea Room, si Liu Ruyan, General Manager Liu. Founder, General Manager Liu, hindi illegitimate child. Hindi intern. 312 na tindahan, brand ng tsaa na pinagnanasaan ng tatay ko sa loob ng 2 taon. Ang founder mismo, ang online girlfriend ko, ang milk tea instructor ko. Gumawa ng malalim na paghinga na nakita ng lahat, itinuwid ang likod, sinubukang iligtas ang dignidad. Kung nagkataon, may online boyfriend din ako, kamukha ng Ginoong Shi na ito. Pero ang boyfriend ko ay nagtatrabaho sa logistics, 8,000 piso sahod, tapat na tao. Hindi tulad ng iba, kitang-kita na gawa sa mamahaling tailor ang suit. Ako naman. Kung nagkataon, may online girlfriend din ako, kamukhang-kamukha ni General Manager Liu. Pero ang girlfriend ko ay 4th-year intern, 3 buwan mag-ipon para sa tiket, hindi tulad ng iba. Mahigit 300 na tindahan. Tumingin sa akin si Bai Ningbing tapos sa kanya. Isinara ang file. Baka, mag-recess muna tayo. Sabay kaming nagsalita. Recess, sa pantry. Kapag sumiklab ang digmaan, sinabi mong nagtatrabaho ka sa logistics. Naunahan niya ako, 8,000 ang buwan ng sahod, 12,000 kung maganda ang performance. Aling kamay mo ang ginamit mo sa logistics? Ang kumpanya ng pamilya ko ay nasa logistics, hindi ako nagsinungaling. Talagang nagtatrabaho ako, supply chain, cold chain. Nagsimula sa mga ruta sa bundok, tawag sa amin ay magaling sa bundok, ganyan ang reputasyon. Binawi ko naman ikaw. Ika-4 na taon mo sa internship. Nag-ipon para sa pamasahe sa eroplano, si Liu, may 300 panandang pandagdag kang tindahan. Anong pamasahe sa eroplano? Pinakamura ang Martes, mura rin ba ang pribado mong eroplano tuwing Martes? Wala akong pribadong eroplano, light asset ang operasyon namin, sabi niya sabay taas ng baba. Namumula ang tainga pero matatag pa rin ang boses, hindi ko naman gustong takutin ka. Takutin ako, ilan ba sa online ang dumating dahil sa pera? Tila sumuko na siya sa pagpapanggap. Sumulyap siya, pero mas lumalabas ang pagkaawa sa boses, napakasimple mo. Araw-araw kang nagpapadala ng pera para sa milk tea. Kahit siyam ay may kasamang huwag magtipid sa pag-inom, paano ko sasabihin na ako ang nagmamay-ari ng milk tea shop? At may 300 panandang pandagdag pa, parang nagbigay ka ng tubig sa bumbero, pero ang totoo ay taga-kumpanya ng tubig siya.
Hindi ko alam ang sasabihin sa tularang iyon, kaya bakit siyam lang ang tinatanggap mo? Iyon ang intensyon mo. Bumaba ang boses niya, tinatanggap ko ang intensyon, pero hindi ako pwede magsamantala sa'yo. Ang sahod mo ay 8,000, magtipid ka ng kahit kaunti. Tahimik ang silid pahingahan. Tiningnan ko siya, tumingin siya pataas sa akin, nagpalit mula sa uniforme patungo sa suit. Siya pa rin, pati ang pamumula ng tainga, pareho. Kaya umiiyak ka sa kahirapan. Sabi ko, takot ka na pera ko ang habulin ko. Ikaw rin umiiyak sa kahirapan. Sabi niya, ano ang habol ko? Takot ako na isipin mong nagyayabang ako. Nasaktan din ako, kapag nagpapadala ako ng mga lokal na produkto, pinupunit ko ang label ng S-Express, sinasabi kong libreng shipping mula sa Pinduoduo. Ako na may 8,000 na sahod, nagpadala sa iyo ng 2 kahon ng Yangcheng Leke na alimango, ilang kasinungalingan ba ang naisip ko? Sabi ko, huli ng aking pangalawang tiyuhin sa lawa, saan ako kumuha ng pangalawang tiyuhin? Natigilan siya. Pagkatapos ng 3 segundo, natawa siya ng malakas, napayuko sa tubig na dispenser, hahaha, naniwala talaga ako. Sinabi ko pa kay Bainingbing na may lawa ng alimango ang nobyo ko, naghanap siya ng mahabang oras, listahan ng mga kontratang lawa ng Yangcheng Leke. Wala siyang nakitang apelyido, sinyasat mo ako. Background check. Normal na proseso, tumawa siya ng tumawa biglang tumigil, tumingin sa akin. Maliwanag ang mata, kaya 10 buwan. Umiiyak ka sa kahirapan, umiiyak din ako, 2 tangang nagmamalasakit sa isa't isa. Nagmamalasakit ng 10 buwan. Narinig ang katok ni Bainingbing sa hallway, mga sir. Itutuloy pa ba ang negosasyon? At saka, si Liu, tumawag ang nanay mo. Liruyan, ano sabi ng nanay ko? Ang boses ni Bainingbing ay mahirap ilarawan. Sabi niya, huwag mong apihin si Xiao Shen sa negotiation table, pakiusap. Nanigas ang ngiti ni Liruyan, sandali, dahan-dahan siyang tumayo. Paano nalaman ng nanay ko na siya ang kaharap? Itigil muna ang negosasyon. Mabilis na naunawaan ang pag-ibig, akala ko tapos na ang aking pagiging temporaryong empleyado. Naging musmos, inilabas ni Liu ang unang patakaran ng employee handbook, kailangan ng 30 araw na nakasulat na abiso para mag-resign. Paggalang sa kontrata, intindi. Sabi niya habang nakaakbay. At saka, kung tumakas ka, sino ang magtatakip ng aking tasa? Kaya sa araw siya ay si Liu, sa gabi nagpapalit ng ordinaryong damit para bigla ang inspeksyon ay tungkol sa nobyo. At saka inumin ang mga sirang milk tea na tinapon ng nobyo. Hindi na kailangang magpanggap si Hikyang, napaiyak siya. Si Liu, hindi mo alam, sa 1 linggong ito, araw-araw kitang tinatawag na Liu. Umuwi ako na panaginip ko pa rin ang pagbabago ng tawag, akala ng asawa ko may iba na ako. Hindi na rin nagpanggap ang buong staff. Simula pa lang, nagtaya na sila kung kailan matutuklasan ni 008 ang katotohanan, umabot ng 2,300 ang pondo. Pinakakakaiba, walang pumili ng opsyon na meeting, lahat natalo, 2,300 ang kinumpiska. Bumili si Liu ng afternoon tea para sa lahat, matamis ang araw, pero may lumitaw na bula. Unang bula, pagkatapos ng muling pagsisimula ng negosasyon, sobrang laki ng konsesyon ng tatay ko. Nagbigay ng discount sa cold chain fee, pinahaba ang payment terms, nagulat si Shen Zi nang mabasa ang terms. Sabi niya, ito ba ay pag-ari o charity? Pangalawang bula, bumagsak si Liruyan. Si Ikyansu ay kilalang walang pakialam sa invest, pero sa pagbili ng kumpanya ng kanyang anak, wala siyang sinabi. Kusang nagpadala pa siya ng isang revision opinion, at ang galing ng pag-edit, 3rd version. Ang pahayag ng tatay ko at ni Tita Ye ay sabay na magkatugma. Sabi ng tatay ko, ang bagay ng magkasintahan, hindi nakikialam ang matatanda. Sinabi ni Ikyansu kay Liruyan na kayong dalawa ang magdesisyon. Ang problema, sino ang nagulat sa kanila na magkasintahan kayo? Wala kaming sinabi. Noong Biyernes ng gabi, pinainom ko si Shen Zi ng 3 bot ng beer. Ang tamad na kasamahan, talagang mas mabilis ang bibig kaysa utak. Brother 78, sabi niya, sumuka ng beer. 3 buwan na ang nakalipas, tiningnan ng tatay mo ang chat history mo. Ninakaw niya ang phone ko. Hindi, umaling si Shen Zi. Ikaw mismo. Nakasince ang WeChat mo sa family iPad, at nakalimutan mong mag-log out. Gusto lang manood ng drama ng tatay mo. Nang buksan niya, puno ng baby, nag-sound ang utak ko. Pagkatapos sabihin, nag-umpisa sila ng strategic meeting. Lalong naging masigla si Shen Zi. Isa lang ang topic ng meeting. Paano gawing quality asset ang Yanyu Tea Room? Aba, gawing kumpanya ng manugang. Si Uncle Wang, ang original na negotiator, ay hindi naman talaga may sakit. Sabi, pinilit siyang mag-leave ng 3 araw para pilitin kang dumalo. Kinuha ko ang phone at tinawagan si Liruyan. Sa kabilang side, nagalit din siya. Kakabasa lang niya ng moments ng nanay niya, 3 buwan na ang nakalipas. Si Ikyansu ay nag-post ng isang group picture ng college reunion, caption, old classmates. Matagal na tayong hindi nagkita.
Sa sulok ng picture, isang lalaking may hawak na baso, nakangiti. Parang tigre ang tatay ko. 10. Sa phone, ang boses niya ay nakakatakot na kalmado. Ano sa tingin mo? Kailangan bang mangisda? Ang fishing plan ay personal na dinisenyo ni President Liu, pangunahing commercial humiliation. Sa negotiating table, iminungkahi niya na taasan ang acquisition price ng 30% plus independent brand operation rights. Personal rights, veto rights, walang ibinibigay. Laban sa business logic. Ang clause na yon, dapat tinanggihan agad ng tatay ko pagtingin pa lang. Kinabukasan, dumating ang tamang reply letter. Sumasang-ayon. Dagdag pa, prioridad na paggamit ng East China Cold Chain Storage. 10 taon. Binasa ni Bainingbing at natahimik ang opisina. Si Liu Ruyan ay tumitig sa dokumento ng matagal, biglang nagsabi, hindi ito tama. Ang estilo ng pagsulat ay hindi mo estilo. Ang reply ng tatay mo. Exclamation point. Masyadong malambot ito. Lumapit ako, walang isip na nag-right-click at binuksan ang file properties. Sa author column, nakasulat na linya. MacBook Pro ni Ikyangsu. Sa gabi ring iyon, sabay na nag-interrogate ang dalawang linya. Bumalik ako sa hotel. Ang tatay ko, para mamonopolyo, lumipad na last week. Nakatira lang sa kabilang kwarto. Ngayon ko lang nalaman. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo siya sa harap ng isang whiteboard, nagpaplano. Sa gitna ng whiteboard, nakadikit ang picture ko at ni Liu Ruyan, ninakaw sa moments ko. Palibutan ng mga arrow, supply chain synergy, brand matrix, at ang pinakasakit na pulang linya. Layunin, sa loob ng taon, banju. Ang isban ng ano hindi na kailangan sabihin. Sa parehong oras. Nag-video call si Liu Ruyan. Sa kanya, ang memo ni Ikyangsu ay nahuli ngayon din. Document title, Give a Plan, 7. Huwag hayaang ma-feel ni Little Shakya na tayo ang nagsamantala. 4 na video confrontation, isang iconic scene. Sumiksik ang tatay ko. Ito ay estratehiya ng grupo, ang larangan ng inuming tsaa ay pinag-agawan ng lahat. Inayos ni Ikyangsu ang kanyang salamin. Ito ay supply chain integration, pure business judgment. Mabagal na nagsalita si Liu Ruyan, yung kalahating taon sa whiteboard, anong larangan ng iyon? Dalawang business veterans na may pinagsamang edad na 100 panandang pandagdag, sabay na natahimik. Lahat ng katotohanan ay naamin. Sa simula, totoo ang plano na bilhin ang Yanyu Tia Room. At kailangan niya ng Yanyu Tia Room ng mas stable na cold chain at storage resources. Pero 3 buwan na ang nakalipas nang malaman ng dalawang magulang na nag-o-online dating sina ako at si Liu Ruyan. Ang acquisition ay naging hindi simpleng business negotiation, kundi isang pagsubok. Pagtataguyod, pagtutulay, isang malaking kasiyahan. Ang tatay ko at si Ikyangsu. Magkaklase noong college. Nag-away dahil sa isang startup competition. Naglaban sa negosyo ng 20 taon. Sa sobrang pagtutulak sa isa't isa, nagkaroon ng tunay na damdamin, yung tipong sa buong mundo, ikaw lang ang karapat-dapat na maging kalaban ko. 3 buwan na ang nakalipas, college reunion. Nagpapakita sila ng kani-kanilang anak. Nagtugma ang phones, nalaman na ang kanilang mga anak ay nag-o-online dating sa isa't isa. Agad tumigil ang away, nag-shake hands at nag-alliance. Ang orihinal na sinabi ng tatay ko ay, 20 taon na kaming magkasalungat, sa pagkakataong ito magtutulungan kaming magtayo ng tulay. Ang sick leave ni Tio Wang. Ang biglaan kong pagdalo, kakaibang tensyon, malambing na tugon. Lahat ay script at gumawa pa sila ng grupo. Ang pangalan ng grupo ay Bridge Engineering Command Center. Ang mga miyembro ng grupo bukod sa kanilang dalawa ay kasama rin ang lola ni Liu Ruyan, hindi marunong mag-type ang matandang babae. Sa grupo, siya ay nag-imbak ng mga emoji. Natawa si Liu Ruyan sa inis, kaya simula nang magkakilala kami sa milk tea shop hanggang ngayon. Lahat ay nasa script ninyo, mahinang sabi ni Ikyangsu. Inalis ko ang lalamunan ko. Lumabas na ang tunay na kulay. Dahil nilinaw na natin lahat, Xiao Liu. Tungkol sa pagbili, seryoso si Tio. Kahit anong termino, pwedeng mong isulat. Isang kahilingan lang si Tio, ang Yanyu Tia ay dapat pumasok sa sistema ng Shai. Si Liu Ruyan na nagtatawanan buong gabi. Unti-unting inalis ang ngiti. Tio Shai, sabi niya. Ang kumpanya ay kumpanya, ang nararamdaman ay nararamdaman. Ang tatak ko. Hindi ibinebenta. Biglang nanigas ang hangin. Ang tatay ko at si Zumei. Xiao Liu, isama mo ito, paglalaanan ng resources. Doble sa loob ng 3 taon. Ito ay para sa'yo. Alam kong maganda ito para sa akin. Pinutol niya ito, hindi malakas ang boses pero bawat salita ay nakatatag. Pero gusto ko munang magkwento ng isang bagay. Sa gabi, nagtitinda sa kariton, binayaran ang utang. Binayaran ang sarili para maging Kiangsu Capital. Pinakamababa ang tingin niya sa maliit na negosyo. Noong 3 taon ko sa kolehiyo, sinabi kong magbubukas ako ng milk tea shop. Sinabi niya, ang milk tea ay hindi disenteng bagay, kung gagawin mo ang bagay na nasa table. Hindi ako sumunod.
Kinuha ko ang scholarship at ang 20,000 na impok mula sa pagtitinda sa kariton, bumili ng second-hand na tricycle. Unang taon ng taglamig, nagtinda sa University Town, pumutok ang mga kamay dahil sa lamig, nagbalot ng band-aid hanggang wala ng fingerprint. Si Hikyang ang una kong empleyado. 2 buwan hindi makapagbigay ng sahod, binayaran siya ng milk tea. 8 baso sa isang araw, uminom hanggang ngayon, kapag nakakita ng boba ay nasusuka. Naalala ko na sa tindahan, si Hikyang ay umiinom lang ng pure tea. Hindi pala para sa kalusugan. Binuksan ang 7 eksperimental na tindahan, namatay ang 7. Tumigil siya sandali. 001 hanggang 007, hindi biro. 7 lapida. 008, ika-8, tumingin siya sa akin. Iyon ang pinagtrabahuhan mo, ang unang tindahan na nabuhay. Nanikip ang lalamunan ko. Ang AC ko na isinuot ko sa apron ng higit sa kalahating buwan, temporary worker 008. Akala ko ito ay kanyang masamang lasa. Kaya lumingon siya, harap sa 2 malaking tao sa screen. Pwede akong magpakasal sa number 10, pero hindi ako magpapakasal sa Shy Corporation. Walang usapan tungkol sa pagbili. Pwede ang kooperasyon, supply chain cooperation, pantay na termino. Kung magkano, hindi kayo dadayain kahit 1 sentimo. Lahat ay tumingin sa akin. Naglakad ako papalapit, tumayo sa tabi niya, kailangan niyang tumingala sa akin. Tumingin ako pababa sa kanya, katulad ng sa pintuan ng milk tea shop, nakaupo kumakain ng Guangdong Zhu na bowl. Parehong-pareho. Tatay, sabi ko, bawiin na ang acquisition case. Kung gusto mo ng madali, noong kolehiyo tinanggap na niya ang investment ng nanay niya, hindi ka naabot. Tatay, ang hinanap ko na tumawid ng 3 probinsya ay si Liu Ruyan, hindi 312 na tindahan. Sa kabilang screen, si Ikyangsu ay tahimik ng matagal. Noong sinabi ko na ang milk tea ay hindi disenteng bagay. Pumiyok ang boses niya, 5 taon kang hindi humingi sa akin ng kahit 1 sentimo, anak. Hindi naisip ni nanay na ibenta ang kumpanya mo, natatakot lang na mapagod ka, gustong bigyan ka ng sandalan. Suminghot si Liu Ruyan, itinuro ako at itinuro ang sarili. Nanay, may sandalan ako, siya ay isa, at ako mismo. Ako ang pinakamalaki. Sa magkabilang video, tahimik ng ilang segundo. Tapos si Liu Ruyan mismo ay hindi na napigilan, kinamot ang ulo, ay naku. Nakakapagod magsalita ng seryoso. Tio Shai, ganito. Palitan ng acquisition ng collaboration, ang gasto sa cold chain, bigyan mo ako ng diskwento. Mabilis na sumagot ang tatay ko, 70% off si Ikyangsu. 50% off tatay ko, Lauye, saan ka panig? Ikyangsu, sa panig ng cost effectiveness. Tatay ko. Deal. 20 taong magkaaway, walang patid na tawaran. Napagkasunduan. 20 taong magkaribal. Walang patlang ang pagtatawaran. Nagkatinginan kami ni Liu Ruyan, sila talaga ang tunay na magkasabay na kaluluwa. Ang kontrata ko bilang pansamantalang empleyado. May natitira pang 22 araw, walang kulang, tatapusin ko ng maayos. Sa huling araw, si Hikyang, tawagin na nating Direktor Hi ngayon. Ang unang ginawa ng bagong regional director ay ang 2,000-3,000 pusta. Gawing opisyal na pondo para sa afternoon tea ng buong tindahan. Buong husay niyang iniabot sa akin ang isang payslip, base sa lari na 3,500. Dagdag ang 100 piso, tala, perfect attendance bonus. In-frame ko ito, ang unang perang kinita ko sa sarili ko, isinabit sa opisina ko. Sa pinakakitang pader, iniisip ng mga kliyenteng pumupunta na ito'y isang sining ng pag-ugali. Si Shenze, dahil sa pagtapon ng sikreto noong lasing, pinarusahan ng tatay ko na kopyahin ang work manual, isang buong libro. Habang kinokopya, nakapasa siya at nagkataon na nakakuha ng logistics certificate mula sa kapahamakan ay naging biyaya. Na-promote, ngayon sa lahat ng makakausap ay pinagmamalaki na ang pagbabasa ay nagbabago ng kapalaran. Ang 2 pamilya ay ginawa ang bridge engineering. Na direktang naging grupo ng Pusoy Dos, lingguhang online na pag-aaway, sinong matalo siya mag-aalok ng milk tea. Dapat pumunta sa Yanyu Tea House, sa loob ng tindahan gagamitin, hindi pwedeng gumamit ng anumang discount. Si Ikyangsu noong nakaraang buwan ay natalo ng 4 na beses, nag-top up ng 500 piso para maging miyembro sa tindahan ni Liu Ruyan, at nang hinayang ng husto kaya nag-post sa Facebook. Caption, ang pag-aalaga ng anak na babae para sa pagtanda, puro kasinungalingan. Noong araw na yon, sinabi ni Liu Ruyan, kailangan magdagdag ng isang bagay, hindi ba? Unang pagkikita, sinabi niya, hindi raw iyon ang bilang noong huli. Noong huli hindi man lang ako nagtaas ng ulo, lugi ako. 10:00 ng gabi. Pagkatapos ng pagsasara, kaming 2 na lang sa tindahan, nagsuot siya ng apron, bumalik sa counter. Ang A-badge ay smile service model pa rin, self-proclaimed, pero may bagong nakakabit sa tabi. Hindi pa nabubuksan ang plastic, ito ang employee 001 na ibinigay sa'yo, sabi niya. Ang dating 001 hanggang 007,
ay 7 pabagsak na tindahan. Ang 008 ay ang unang tindahan na nabuhay. Ngayon itong 001 ay isang bagong simula sa'yo. Bagong numero. Hinawakan ko ang A-badge na yon, hindi makapagsalita ng matagal. Pero palihim siyang pumunta sa likod ng counter, inalis ang lalamunan. Pumasok sa papel, maligayang pagdating, Pogi. Ano ang gusto mong inumin? Sa pagkakataong ito, nakataas ang ulo niya. Nakangiti ang mga mata, nakatingin sa akin. Gusto ko. Ang bagong produkto ay nasa screen. Bigla niyang iniba ang usapan, mula sa ilalim ng counter, ay naglabas ng isang tasa ng milk tea. Inihain, pero ang tasang ito ay wala sa screen, limited edition sa buong mundo. Isang tasa. Sa takip ng tasa ay may sulat na, nakaipon na ng pera para sa tiket ng eroplano. Ang natitira kong buhay ay ako mismo ang maghahatid. Ito ang copy ng freebie, itinuro niya ang takip ng tasa. At itinuro ang sarili, seryoso, ang paunahing produkto ay ako. Walang discount, walang refund, lifetime warranty. Lumampas ako sa counter, itinaas niya ang ulo. Ang sumunod na nangyari ay, pag-ari ng trade secret, hindi maaaring ibunyad. Masasabi lang. Ang limited edition na tasa na yon, ininom lang ng malamig. Tungkol kay Liruyan. Marami pa ring hindi alam si number 10. Halimbawa noong araw na pumasok siya sa tindahan. Hindi man ako nagtaas ng ulo, pero sa pintuan siya ay nagtetelepono. Nang sabihin niya na ito ang tindahan, ang aking kamay na may hawak na shaker ay tumigil na. Ang tinig na yon, pinakinggan ko gamit ang earphones sa loob ng 10 buwan. Binasa niya sa akin sa voice chat. Ang tracking number ng parcel, binasa ang weather forecast, binasa ang huwag mag-atubiling inumin. Ang pamilyar ko sa tinig na ito ay higit pa sa sarili kong alarm clock. Pero hindi ako nangahas na itaas ang ulo. Natatakot ako na kung itaas ko, siya nga. Ang apron ko ay puno ng mansa ng tsaa, ang bangs ko ay basa ng singaw. Dumikit sa noo ko, ang A-badge ko ay sinulat ko mismo gamit ang marker pen. Smile service model, self-proclaimed. Sinabi ko sa kanya, na seryoso akong kumikita ng pera, pero hindi ko sinabi na ang itsura ko kapag kumikita ay ganito kagulo. At natatakot din na kung itaas ko, hindi siya, ang maling saya ay mas nakakatakot kaysa sa kahihiyan. Kaya nakayuko ako, nanginginig ang kamay na nag-text sa kanya, may customer lang na sobrang kamukha ng boses mo. Ang linyang ito ay 3 beses ko sinulat bago naging tama, ang sobrang ay nasulat kong maingay, binura ko. Pinalitan ko ng iaway, tapos binura, tapos dumating yung selfie niya na maliit lang. Narinig ng buong tindahan yung tili ko, sabi ng customer parang dansa. Nainsulto ako. Tungkol sa pagsisinungaling, kailangan kong magpaliwanag ng 2 pangungusap. Sa simula, hindi ko talaga siya balak dayain. Nag-away kami sa ilalim ng isang post ng review ng milk tea. May nag-review ng isang tea room, sabi hindi authentic yung tea base. Nag-register ako ng dummy account para makipagtalo. Yung pinakamabangis kong kalaban sa away ay siya, username, tumakbo sa bundok na how, laging sinasabi, alam ko ang supply chain. Hindi maaaring mas mababa sa halagang ito ang cost ng tiya base ng shop na ito. Inis na inis ako, mas tumpak pa sa actual cost ko ang kanyang kalkula. Hindi ito troll, ito ay industrial layway. Sa gitna ng away, nag-add kami bilang magkaibigan. Nang mag-add, nalaman ko na bukod sa pagkaalam niya sa tsaa, masaya rin siya. Sabi niya nagtatrabaho siya sa logistics. Monthly salary 8,000, sinabi ko na lang na estudyante ako sa kolehiyo, nag-opisina sa milk tea shop. Nasabi ko na agad at nagsisi, pero paano ko babaguhin? Pasensya na. Sa totoo, yung shop na kinalkula mo ang cost ay akin, may mahigit 300 na sangay. Siya na may 8,000 na sahod, araw-araw nagpapadala sa akin ng siyam matapat na tao, maririnig niya ito at tatakas agad. Kaya patuloy akong nag-artista, selfie lang mula baba ng pababa, dahil 2 beses akong naging cover ng business magazine. Kahit maliit ang sansa, paano kung nakita na niya ito? Laging location ko ay Pushan Goose City. Dahil walang tsaa dito, talagang ligtas. Kung paano niya ako natagpuan? Nalaman ko lang din pagkatapos ng investigasyon. Noong nakaraang buwan nagpost ako ng litrato ng paglubog ng araw, gusto ko lang kunan ng tasa. Pero sa salamin ng pinto ay nakaprint ang kalahating street sign at karatula ng katabing botika. Oh! Sa salita niya, 8,000 sahod sa logistics, pero sa totoo, mas magaling pa sa detective ang sense of direction at retrieval ability niya. Binalikan niya ang mga street view ng lungsod na yon, hirap na hirap niya akong natagpuan. #. Yun ang maximum na kaya kong tanggapin, sobra ng ₱1, pakiramdam ko nanloloko ako ng pera. Tiningnan ko talaga ang tiket, Martes, maraming beses ko na itong tiningnan. Sinabi ko sa sarili ko, pag nagkita kami, aminin ko. Mas sincere ang aminan sa personal kaysa sa screen. Pero siya, nauna siyang tumawid ng 3 probinsya. Dala-dala ang kanyang 8,000 na sahod, at yung kanyang hanggang sa meeting table ko lang nalaman.
Pinunit na packaging ng Pinduoduo free shipping, Yancheng Lake Hairy Crab, Pinduoduo free shipping. Naniwala ako nun, sinabi ko pa kay Bainingbing, may mga lawa ang pamilya ng kasintahan ko. Si Bainingbing nag-research ng listahan ng mga kontrata hanggang hating gabi, sinabi sa akin walang ganon, pinaalalahanan ko na baka gamit. Pangalan ng kanyang pangalawang tiyuhin. 2 tanga magka-match. Sa meeting room nun, naubos na lahat ng kalmado ko sa buhay na yon. Nung nag-recap si Bainingbing nung araw, sinabi. Ang galing ko, yung pagtakip ng mukha, nagpakita ng kahanga-hangang survival instinct at halos zero na ri. Hindi niya naintindihan, hindi yun pagtakip ng mukha, yun ay buffer. Kailangan ko ng 3 segundo para i-digest na ang kasintahan ko ay pumupunta para bumili ng kumpanya ko. Pagkatapos ng 3 segundo, nagdesisyon akong maging matigas ang bibig. Ang pagiging matigas ang bibig ay aking pampakalma, mula bata hanggang ngayon. Maagang namatay ang tatay ko. Yung mahihirap na taon, ang nanay ko nasa labas na niningil ng utang, ako sa bahay nagluluto ng pansit. Nasunog, mag-isa akong tumawa sa kaldero, tapos pinitas ang sunog na layer. Yung natira, kinain ko pa rin. Maaga kong natutunan, yung bagay na hindi kayang ayusin ng iyak. Hindi rin kayang ayusin ng tawa, pero habang tumatawa, parang mas maliit ang problema. Kaya nung hinabol ng traffic enforcer ang tricycle ko, nakangiti ako. Nung araw na nagsara ang ika-7 tindahan, inimbitahan ko si Hikyang sa inuman, nag-shoot ng mga kamay hanggang pinalayas kami ng may-ari. Kinaumagahan paggising. Isinabit ko ang susi ng 007 sa manibela ng tricycle ko, sinabi sa sarili ko. Magbukas ng isa pa, huling isa, kung mamatay, babalik sa pagsubok. Nabuhay ang 008, kaya hindi masamang trip ang temporary worker 008 nung araw na binigyan ko siya ng numerong iyon. Sa naisip ko, ang numerong ito ay nagligtas sa akin minsan, baka mailigtas ako ulit. At siya nga, iniligtas ako ulit sa proyekto ng tulay ng nanay ko at Uncle Shai, sa pagitan ng 300 na tindahan at isang acquisition case. Yung taong may 008 na name tag, sumasara ng tasa ng 3 higop, kumikita ng 3,500 pero masaya pang tumatalon. Tumabi sa akin. Sinabi niya, tawid siya ng 3 probinsya para hanapin si Liu Ruyan. Hindi para sa 312 na tindahan. Nung gabing iyon, nagtago ako sa kumot at umiyak tapos bumangon. Nagsulat ng bagong produkto plan sa notes. Naisip ko na ang pangalan ng bagong produkto, tawagin na lang tumakbo sa bundok na how. Tea-base gamit ang kanyang cold chain, high mountain tea mula sa bundok. Slogan, tumawid ng 3 probinsya. Para lang sa isang ito, ang white lemon ice ay sobrang luma, hindi na magre-reply. Sige, huwag munang maglabas ng bagong produkto, unahin ang tao. Noong araw na yon, itinago ko ang opisyal na Li number 001 sa ilalim ng counter. Nagpraktis ako ng mga linya buong hapon. Noong pumasok siya, nakatayo ako sa likod ng counter. Sa pagkakataong ito, nakatingala ako. Isang lalaking 1.85 metro ang taas. Nakatayo sa harap ko, kailangan kong itaas ang aking baba para makita siya ng buo. Noong online dating kami, nagsinungaling ako. Sabi ko 1.68 metro ako, sabi niya 1.7 metro siya. Noong araw ng pagkikita namin, agad kaming nagtuligsaan. Walang dapat mang-asar. Guwapo, sabi ko. Sabi ko, ano ang gusto mong inumin? Sabi niya, gusto ko Hindi ko siya pinatapos. Ang linyang ito, 10 buwan na ang nakalipas. Sa counter na ito pinutol ko ito minsan. Ngayon, ako mismo ang mag-ugnay nito. Ang mga salita sa cup sleeve. Sinulat ko ito ng 5 beses bago naging tama. Nanginginig ang kamay, katulad noong magpadala ng nakakainis na WeChat message. Tipid sa pamasahe sa eroplano. Ang natitira kong buhay, ako mismo ang maghahatid. Saklaw ng delivery. Kung nasaan siya, doon ko ihahatid. Oras ng visa. Buhay. Tatanggap, Liu Ruyan. Ako mismo, personal na magbubukas.